Mga hugis pusong bato na nakatago sa ilalim at madalas ninyong matatagpuan kapag naghuhukay kayo ng Yamashita treasure sa inyong mga pinaghuhukayan. Ano nga ba ang gamit nito? Ano ang roles nito? Ano ang pinakaibig sabihin nito kapag nakakita tayo ng mga hugis pusong bato? Welcome treasure hunters all over the Philippines. Welcome to my channel. Naniniwala ba kayo sa kasabihang ang naghahanap ay makakatagpo? Magandang araw po sa kanilang lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome back again sa akin channel. No? Tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong napakagandang topic natin pong pag-uusapan ngayon. Tatalakayin po natin dito ang isa sa napakaraming katanungan ng ating mga ka-treasure hunter tungkol sa mga natagpuan nilang mga hugis pusong bato na nakatago sa ilalim. Ano nga ba ang ibig sabihin? No? Ano ang meaning nito kapag nakita tayo ng mga bato na ginawa ng mga Hapong palatandaan ng kayamanan sa Yamashita treasure na kurting hugis puso? Pero bago natin pag-uusapan ito, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga subscribers, bashers, haters sa patuloy po ninyong pagsuporta, panonood po sa aking mga videos. Sa hindi pa nakapag-subscribe, pakipindot na naman po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload. At pakifollow na rin po ang aking Facebook page, no? Yusuf Yamato po. So tayo na naman po ay magbabalik, no, sa isa na naman pong nakakamanghang topic tungkol po sa treasure hunting, Yamashita treasure hunting. So sa lahat po pala ng mga hindi mahihilig sa Yamashita treasure hunting o sa adventures, ay pwede po kayo mag-skip, no? Ito pong ating itinatalakay, ibinabahagi ay ang atin pong topic tungkol po sa treasure hunting. Kaya kung hindi po kayo mahilig, ay pwede po kayong hindi manood. So tayo na naman po ay continue, no, mga kababayan, sa atin pong pagbabahagi ng kaunting kaalaman tungkol po sa Yamashita treasure hunting upang madiskubre, matuklasan ng ilan po sa ating mga kababayan ang kayamanang naitago ng mga Hapon dito po sa iba't ibang lugar sa bansang Pilipinas, sa kabundukan man, sa syudad man, o nasaang panig ng sulok ng ating bansa, no, ay halos puno tayo ng kayamanan dahil parang itinanim ito na parang halaman o parang mga bulaklak lang na itinanim ng mga Hapon sa iba't ibang lugar, no, sa kabundukan ng Pilipinas. So napakarami pa po ito. So ito nga, no, pag-uusapan natin ito pong madalas na makikita natin sa Yamashita treasure hunting, no? Walang Yamashita treasure site na walang hugis puso, no? Kung mapapansin ninyo, halos lahat ng pinaghuhukayan, no, ng Yamashita treasure site sa buong bansa ay mayroon talagang hugis pusong bato na ginawa ng mga Hapon, no? Kaya nga nasabi ko, triangle at hugis puso magkasama lagi yan, no? Multiple treasures, napakaraming treasures ang naitago ng mga Hapon, hindi lamang iisa. So kung ako ang engineer, siyempre hindi ako maglalagay ng isahan lang, no? I-divide ko ito ng napakarami sa iba't ibang lugar para hindi basta-bastang maubos kapag mahukay o matuklasan ng mga tao. So hugis puso, no? Hugis puso, kasing-kasing ba sa Bisaya, no? Ang mga hugis puso, no, ay isa po sa major sign ng Yamashita treasure. Isa po sa pinaka number 1, no, na marker
pagdating po sa mga ginawang sikreto ng mga Japanese Imperial Army ng mga kayamanang na itago. So pag sinabing hugis puso ay tiyak ito ay Yamashita treasure talaga na naibaon sa lugar, no, hahanapin lamang. Pero may kahulugan ito na magbibigay sa atin ng susi para matuklasan ang kayamanan. Ang hugis puso, no, sa ilalim na nakatago ay malaki ang rules na ginagampanan sa Yamashita treasure hunting. Unang-una, siya po ay nagsasabing tunnel treasures. No? Siya po ay may pinaka-meaning, kahulugan na nakatago ang Yamashita treasure sa tunnel o na itanil. So ang tunnel ng Hapon po ay hindi basta-basta, no. Mayroon silang sinking at mayroon silang drifting. Kumbaga vertical, horizontal tunnel systems, no, ang ginawa ng mga Hapon. Mayroon din silang complex tunnel na sikreto sa ilalim ng lupa. No? Kaya kapag nagawa sila ng maraming markers na kumpulan, tiyak ito ay pintuan pa lamang. No? So kung makita natin yung mga hugis puso, yan po ay guide lamang papunta sa kinaroroonan ng kayamanan. Pag sinabing guide, ito po ay arrowhead ng tunnel sa ilalim. Madalas ito ay nagtuturo, clue, na mayroong Yamashita treasure sa ilalim na nakabaon na naitanil. No? Minsan magkakasama nga itong pagong, hugis puso, triangle. No? Madalas yan, napakarami yan dahil kalimitan nasa creek, no? Ang entrance nasa gilid ng creek o nasa creek mismo ay nilalagyan din ng treasure ng mga Japanese Imperial Army ang creek. Kaya nagkakaroon sila ng sama-samang mga markers o sign na pagong, hugis puso o triangles. Multiple Yamashita treasure signs and multiple treasures around the area. So, napakarami yan. Hindi basta-basta rin mapasok yung pinakamalaki. Yung hugis puso ay nagsasabing dalawang treasure bolts, dalawang Yamashita treasure bolts ang naitago. Pag sinabing treasure bolts, ito po ay nakasecure na dalawang na i-divide, no, na dalawang pinaglalagyan na parang konkretong kuweba or cemented na chamber, no? Either kwadrado ito o pabilog, depende sa ginawa ng mga Hapon, no? Depende yun sa mga batong makikita nating sign, kung ano yung mga pinaglagyan. May mga clue doon sa mga bato. May mga markers na kasing hugis ng box, no? Kasing hugis ng mga gold bars, at mayroong mga diamond shapes na naglalarawan ng mga content doon po sa naitago nila doon sa Yamashita treasure bolts na dalawa kapag ka hugis puso. So, tunnel treasures divided into 2 treasure bolts kapag hugis puso. Yung pinakamalaki yun. Pero iba pa yung mga maliliit na nasa itaas. Kagaya nung kapag ka mayroon siyang kasamang mga pagong, no? Creek treasures. Ibig sabihin nito ay doon sa mga creek ay nilalagyan pa nila ng mga maliliit na treasure, no? Sa mga bato, no? Binabalot nila yung mga diamonds, precious stones, uncut precious stones, mga meteorite noong unang panahon na natangay nila. Doon nila inilalagay yun sa mga maliliit na creek, sa mga water spring, yung maliliit na tubod o ubog. Water spring ang tawag doon, no? So yun po yung meaning ng mga hugis puso. So kapag nakakita kayo ng hugis puso, yun lang po ay nagsasabing positive sa Yamashita treasure ang area at nasa tunnel
guide ito ng tunnel, itong hugis puso. At lagi nating tandaan, no, yung tulis nito ay mahalaga ang posisyon, kasi posibleng nalagpas na kayo sa ilalim at yung hukay ay nagkamali na, kaya naligaw, no? Kaya mahalaga yung hugis puso, yung tulis niya ay masundan ng eksakto. At tandaan natin na ang mga hugis pusong ito ay may mga tuldok minsan, no? Kapag ka ang tuldok ay nariyan sa katawan ng bato na hugis puso, no, na mahukay ninyo sa ilalim, at kapag nasa gitna yung hugis, yung dot, no, o yung tusok, tuldok, ay nangangahulugang sa ilalim ng hugis puso ang direksyon ng tunnel. Wala na kayong i-drift, no, kapag ka mayroon siyang butas yung hugis puso sa gitna. At kapag sa gilid naman, no, yung mga disenyo ay may mga tulis, ito po ay nagsasabing mayroon pang treasure sa paligid na itinuturo niya bukod pa doon sa kanyang main treasure deposit. So may maraming mga design ang mga hugis puso, at marami siyang itinuturong direksyon kung nasaan pa yung iba, no, na kanilang itinago. So kagaya dun sa dito sa Luzon, na sa isang bundok ay may nakakuha sa gilid ng kalsada, mayroon din sa kabila, no, sa gilid ng kalsada, na sa mga nakaliter Y at mga nakaliter C na mga kalsada. So mahalaga po ang disenyo ng mga hugis puso, lalong-lalo na yung mga tuldok o dot, na masundan kapag ka sa gilid, ibig sabihin sa gilid ng tunnel, kasi tunnel, no, ang ibig sabihin ng mga hugis puso, tunnel treasures. Tandaan po natin yan. At kapag nasa itaas, dagdag natin, ito ay mapa. Kalimitan mapa ang mga hugis puso kapag ka ginawa ito sa itaas, no, sa bundok. So ang disenyo minsan ng mga hugis puso ay disenyo din ng bundok na maliit na ginawa ng mga Hapon bilang palatandaan, no, na mayroong itinago na i-divide diyan sa bundok. Hindi pinag-isa, hinati-hati. Yan po ang kahulugan ng hugis puso. Hindi kaagad automatic na kapag nakakita kayo ng mga hugis puso ay direkta na kaagad doon sa ilalim. So mahirap pa, no? Mahirap pa yung dadaan ng putas ng karayom pa bago makuha ang Yamashita treasure. Pero mayroong mga sinwerte, no, kagaya ng sinabi ko, na kapag may butas nga yung hugis puso sa gitna, ay direkta na sa ilalim yun. Diretso, tumbok sa ilalim. Sana po ay malinaw. Ito pong ating naibahagi sa inyo. So, yan lang po. Yun po ang meaning ng mga hugis puso na nasa ilalim. Pointer ito ng tunnel treasures, Yamashita treasure sign markers na nagsasabing may mga kayamanan na naibaon sa ilalim na itinago ng mga Hapon na itinanil. No, sundan lamang natin yung mga nabanggit ko kanina na mga design at mga tuldok at yung tulis ng mga hugis puso. So hanggang dyan na lamang po. Sana po ay nakatulong ito sa inyo. Hanggang sa susunod, no? Kung mayroon po kayong mga katanungan, mayroon po kayong alam, pwede po kayong mag-comment sa ating comment section sa ibaba para po makadagdag ng mga kaunting kaalaman, no? Makadagdag ng kaunting tulong sa ating mga kababayan treasure hunter. Maraming salamat po ulit.